mga Pilipino. Kaya ngayon niya inihayag ang lahat ng ito dahil talagang awang-awa na siya sa Pilipinas at sa mga Pilipino. Dahil kita mo, ang dami nating pera, ninanakaw lang ng mga contractors. Ninanakaw lang ng mga city engineers, district engineers. Kita nyo, milyon-milyon dinadala sa sugalan, dinadala sa casino, pinapatalo in just one night. Pagkatapos, kukubra na naman sila ng milyon-milyon pagkatapos pupuntang casino, ipapatalo. So, ito mga kaibigan, talagang nakita na ng Panginoon na dapat na itong matuldukan. Kaya yan ang dahilan, naniniwala ako na ito ang misyon ng ating Pangulo. Ito ang magiging legasya ng ating Pangulo, ang paglaban sa korupsyon. Diba? Kasi ang Pangulo natin, siya lang talaga ang presidente na talagang lumaban sa korupsyon. Dahil si Duterte, alam naman natin na hindi lumaban si Duterte sa korupsyon. Wala sa kanya ang paglaban sa korupsyon kay Duterte dahil hopeless po si Duterte. Ang sabi ni Duterte, hindi daw mawawala ang korupsyon, wala daw tao na makakapagtigil ng korupsyon. Yan po ang sinabi ni Duterte. Diba? Okay mga kaibigan, no? Ito, ipakita ko sa inyo yung sinabi ni Duterte. Okay. Ito po yung sinabi ni Duterte sa 2021 State of the Nation Address, no? Na wala daw pwedeng makapaglaban sa korupsyon. Okay. Pakita ko sa inyo mga kaibigan. Ito po ang sinabi ni Duterte, no? Okay. bcsc.gov.ph. Ito SONA 2021. Ito ang sinabi ni Duterte. But corruption, it's endemic in government. You cannot stop corruption. You cannot stop corruption. Yan po ang sabi ni Duterte. You cannot stop corruption. Nobody can stop corruption. Yan po ang sabi ni Duterte. Mga kaibigan, you cannot stop corruption. Nobody can stop corruption. Ibig po sabihin, inamin po ni Duterte na inutil siya. Inutil siya. Hindi niya alam kung paano ang gagawin para itigil ang korupsyon. Hindi alam ni Duterte kung paano lalabanan ang korupsyon. Inutil po si Duterte. Inamin niya mismo sa kanyang SONA 2021 na siya ay inutil. Diba? Inutil po si Duterte. Inamin po niya na siya ay inutil. Diba? Yan. So, yan po mga kaibigan, ang pagiging inutil ni Duterte. Okay. So, sa SONA po niya sinabi yan, 2021. So, ibig po mga sabihin mga kaibigan, hindi po niya alam kung paanong labanan ang korupsyon, no? Tapos, ito pa ang sabi niya, meron siyang payo. Sabi niya, if I were the next president, if you think there's a really need for you to change everybody in the system, then you declare martial law and fire everybody. So, kung siya daw ang susunod na Pangulo, my God, nakakatawa, no? Pangulo siya ng Pilipinas pero hindi na ginawa, no? Sabi niya dito sa SONA, 2021, if I were the next president, ang gagawin daw niya mga kaibigan ay magdideklara ng martial law at tatanggalin daw niya ang lahat. At ang hayaan daw niya na ang ilalagay ay mga kabataan, mga bago, no? Para daw walang korupsyon. So, ibig sabihin mga kaibigan, inamin po ni Duterte na siya ay inutil. Kasi nobody can stop corruption. You cannot stop corruption. SONA 2021. Inamin ni Duterte. At kung gusto mo talagang walang korupsyon, isarado daw ang gobyerno. Yan po ang solusyon ni Duterte. Isarado ang gobyerno para walang korupsyon. Meaning to say, si Duterte ay isang inutil. Inutil. No? Inutil po si Duterte. Sandali, meron isa dito nagmamalaki. Explain kung bakit binuwag ni BBM ang PAC. Sagutin mo, sabi ni Devernag.
Naku, gusto yata masaktan ni Dever Nag, no? Alam mo, Dever Nag, 2 beses ko na yan na-vlog. Itong ano lang, itong mga nakakarang araw, no? 2 beses ko na yan na-vlog kung bakit pinasara ni PBBM ang PAC. Kasi inutil din, inutil. Ginagamit lang para sa sarili nilang kapakanan. Inutil, no? At mismo yung PAC chief may kaso ng graft. Yan. Na-vlog ko na yan, na-vlog ko na yan siya, no? At may resibo tayo dyan. Sandali, hanapin natin, ha? Hanapin natin. Na-vlog ko na yan, eh. Yan. Dapat kasi nanonood kayo, no, sa aking mga vlog ng mga nakakaraan para nakikita nyo yung mga issue na tinatakel natin, no? Yan, hahanapin natin. Yan. Natakel na natin yan 2 beses, oh, sa ating vlog. Yan. So, hahanapin natin. Saan ba yun? Dali, hanapin natin. Para malaman mo kung bakit binuwag ni PBBM ang PAC. Yan, okay. Yan. Brace yourself. Baka mag-iiyak-iyak ka dyan kapag narinig mo, no? Yan, iyan natin kung bakit binuwag ni PBBM ang PAC. Okay. Hanapin natin. Okay, bakit binuwag ni PBBM ang PAC? Then, hanapin natin. Dali guys, hanapin lang natin. Ito. Okay. Marami, ito, nakita ko na yung marami pong dahilan kung bakit binuwag ni PBBM yung PAC na sinasabi mo, yung PACC na sinasabi mo, no? O, ito, makinig ka. Ito yung isa. Isa lang ito sa dahilan, isa lang ito. Marami pong dahilan, pero ito po ang isa sa dahilan, no? Ito yung pinagmamalaki ng mga DDS na PAC na ni isang tiwaling opisyal ay walang napakulong. Yan, di transparent naman. Tumalabas tuloy na kung may ghost flood control projects, ay may ghost accomplishment din ang PAC. No? So ito yan. November 17, 2020, Manila, Philippines. Hiniling ng isang doktor kay Pangulong Rodrigo Duterte na sibakin sa pwesto si Presidential Anti-Crime Commission, PAC Chief Greco Bellica dahil umano sa kawalan ng aksyon sa inihaing reklamo laban sa umano'y mga anomalya na mag-asawang sinalamitan Mayor Rose Porigay at Vice Mayor Roderick Porigay. So, ito pong si Doc Yumol humiling, no, kay dating Pangulong Duterte, tanggalin mo na yan yung PAC chief na yan kasi wala pong natutulong, hindi po niya inaaksyonan yung mga inihahain na kaso, no, laban sa mga tiwaling opisyal. So ito po yun, isinuwalat ni Dr. Chow Tiao Yumol sa isang pulong ang mga anomalya ng mag-asawang Porigay tulad ng pagbili ng generator na hindi naman nagagamit sa pagsusupply sa kuryente, pagkakasangkot umano sa mga ito sa illegal drugs at kabilang sa top 10 sa buong barn at top 3 sa Basilan, pag-standby ng ambulansya sa kanilang private resort at ang pagsusunog sa munisipyo ng Lamitan. So lahat ng ito, in-expose yan ni Doc Yumol at sinabi niya yan, naghain siya ng napakadaming dokumento ibinigay kay Greco Bellica. Yan tingnan nyo Pinatunayan ito ng isa sa mga inutusan ni Porigay na si Bronson Amil na nasugatan ng pagbabaralin ng mga tauhan nito. Ayon kay Yumol, ang lahat ng reklamo at ebidensya nila laban sa mag-asawang Porigay ay nabaliwala nang sabihin ni Bellica na wala na umanong jurisdiction ang PAC dito dahil elected officials ang nirereklamo. Tingnan mo, mga kaibigan, tingnan mo yung pagka-inutil. Kung ganyan ang PAC na yan, bakit mo pa yan
bakit mo pa yan i-maintain na ang sinasabi ng PAC chief, hindi nila pwedeng kasuhan yung dalawang mag-asawang mayor dahil elected official. My God! Nagtayo ka pa talaga ng anti-crime commission kung hindi naman nila pwedeng kasuhan yung mga elected officials na nangungurakot. Make sense? Oh, alam nyo na, isa yan sa dahilan kung bakit tinanggal ng Pangulo dahil walang ngipin ang PAC na yan, no? Ano pa? Ayon kay Yumol, isa na tayo biglang nawala. Isa na, saglit isa na ba? Biglang nawala. Ito pa. Sa kanilang, sandali. Biglang nawala. Ito. Ayon kay Yumol, ang lahat ng reklamo at ebidensya nila laban sa mag-asawang Purigay ay nabaliwala. Nabasa ko na to. Dito na tayo. Subalit, ang pinagtataka ni Yumol ay bakit kinasuhan nito si Camarines Sur Representative Rodolfo Andaya. Kita mo guys Ang sabi ni Greco Bellica, hindi daw nila pwedeng kasuhan yung mag-asawa na mayor na nirereklamo ni Doc Yumol kasi daw elected official. Pero nakakapagtaka, bakit niya kinasuhan yung Representative Rodolfo Andaya ng Graft and Corruption sa Ombudsman na isa ring elected official. So ibig sabihin, may bias, di ba? At mapag-alaman natin na yung mag-asawang Purigay ay partido ni Duterte. PDP laban. Dating Liberal Party, nag-PDP laban. Tingnan niyo yan. So tama yung sinasabi ng taga Davao na DDS dati, ngayon ay PBBM na. Tama yung sinasabi na kapag kapartido, protektado. Kapag kapartido, protektado. Michael Yang, nasangkot na meron daw mga Shabu Laboratory, prinotektahan ni Duterte. So tama nga. Diba? Kibuloy, may mga kaso inihahain sa Davao, pero dahil kaibigan ni Duterte, protektado. Dismiss ang mga kaso. Tives, noon pa pala, gumagawa ng kababalaghan, pero dahil protektado ni Duterte, dahil kaalyado, protektado. Diba? So ano pang sabi? Yan. Bukod dito ay pinaimbestigahan din ni Doc Yumol si Lieutenant Colonel Crisle, kainog ng PNP Drug Enforcer Group na nag-issue ng certification na cleared na umano ang mag-asawang Purigay sa kasong illegal drugs. Gayong tanging ang PDEA lamang ang maaring mag-issue. Dilinaw ni Yumol na wala siyang anumang interes sa politika at nais lamang niyang tulungan ang gobyerno ni Duterte. So, inutil ang PAC na pinagmamalaki nyo. Inutil ang PAC na pinagmamalaki nyo. No? So, nasaan na yung nagtanong sa akin? No, Denver. O ngayon, Denver, alam mo na inutil ang PAC. Kaya yan tinanggal ni PBBM. Bakit mo i-maintain ang isang ahensya na inutil, na wala man lang pinapakulong na mga big fish, mga kapartido, walang napapakulong, no? Magbabayad ka lang dyan, mga empleyado, babayaran mo pagkatapos gagamitin pa nila sa kanilang sariling interes. Pangalawa, ano pa? Ito pa isang issue, no? Ito pang isang issue ng PAC. Yan, sabi ko sa inyo marami tayo ditong resibo kung bakit tinanggal yan ni PBBM, yung PAC na yan na pinagmamalaki nyo, no? Yan. Yeah. Ito pang isa. Ito. Nahaharap ngayon, October 23, 2020. Date, October 23, 2020. Nahaharap ngayon si Presidential Anti-Commission PAC Commissioner Greco Bellica sa kasong graft at administratibo matapos na ireklamo ng mga empleyado ng Duty Free Philippines sa Office of the Ombudsman. Sa kanilang reklamo, umapila sina Alexander Sablan, Ernesto, mga bla bla bla. Ang daming nagrereklamo dito guys, no? So hindi ko na babasahin mga pangalan. Sa Republic Act 3019, Anti-Graft and Corruption Practices Act, grave misconduct, prejudicial to the service at gross inexcusable negligence.
Ikinatuwiran ng mga kawani ng DFP na nadismaya sila at nabigo kay Greco Bellica sa pagkuha ng kanilang kasong smuggling laban kay DFPC Chief Operator Officer Vicente Peladio Angala. Paliwanag ng mga ito, napakinggan nila si Bellica sa programa nito sa radyo na ireklamo mo kay Greco. Dahil dito, nagpunta umano sila sa bahay ni Bellica sa San Miguel Avenue, malapit sa Malacanang at humingi ng tulong kaugnay ng ibinabatong anomalya sa DFP. Ipinakilala umano sa kanila ni Bellica ang amang si Gregor Bellica at kapatid na si abogadong attorney Jeremiah Bellica. At tiniyak niya sa kanila na magiging libre ang kanilang serbisyo bilang abogado. Gayunman, nagbayad umano sila ng 1,000 kada pahina ng kanilang reklamo o sa kabuang 130,000 matapos nila itong isampa sa ombudsman noong March 16, 2017. Sa tulong na rin ng law firm ng kapatid ni Bellica. Naging magulo ang lahat ng kontakin umano ni Bellica si Angala at nagtakda sila ng pagpupulong kasama ang mga ito. Sa nasabing pagpupulong, pinapirma umano sila ng waiver na hindi nila nabasa. Hanggang sa magsumite si Bellica ng rekomendasyon kay Pangulong Rodrigo Duterte laban sa nasabing mga opisyal ng DFP. Anila, hindi napabilang sa rekomendasyon ang mga pangalan ng sangkot sa anomalya. My God! Yung mga inireklamo nila na sangkot sa anomalya, hindi nilagay doon. Kung sino pa yung mga nirereklamo nila, hindi nilagay doon. Dahil ba mga big fish? Dahil ba maraming pera? Ibinalak din umano sa kanila yung salaping ginamit nila sa ombudsman. Ginamit niya, take note ginamit niya ang aming kaso para magkaroon ng koneksyon sa mga malalaking negosyante sa duty free upang gamitin niya ito sa kanyang pansariling interes. Kita nyo? Hindi siya nakatulong. Ang ginawa ng PAC chief na ito, si Greco Bellica, ay ginamit niya para magkaroon siya ng mga koneksyon doon sa mga negosyante ng duty free. Tapos yung pinakakasuhan nila, yung gusto nilang kasuhan ng mga big fish, hindi inilagay, hindi kinasuhan. Isa lang yan. Madami pa yan dito. Gusto niyo ba isang araw? Puro ganyan ang ano natin, itatopic natin, yung PAC, kung bakit inalis si PBBM ang PAC. Malinaw na malinaw, inutil. Bakit ka magmi-maintain ng isang ahensya na magbabayad ka ng mga empleyado, magbabayad ka ng PAC chief, pagkatapos walang nagagawa? My God, dagdag lang yan, swelduhan. Dagdag lang yan, pasweldo. Taxpayers money yan. So bakit ka pa kukuha ng ganun? I-abolish mo na. Diba? Kung wala namang kwenta, kung wala din namang ngipin. Anong sabi ni Greco Bellica? Hindi daw niya makasuhan yung dalawang mag-asawang mayor sa Lamitan. Hindi daw pwedeng kasuhan kasi elected official. My God! Ibig sabihin kung, albawa, ito, yung ICI na tinatag ni PBBM, paano kung sasabihin nila na, ay hindi namin pwedeng kasuhan sina Jinggoy, hindi namin pwedeng kasuhan sina Villanueva kasi elected official, gano'n? Ngayon napahiya kayo. Pahiya kayo. Alam niyo na, napahiya kayo, ano? Yan yung PAC na pinagmamalaki mo. Walang kwenta. Kaya ngayon tinanggal ni PBBM dahil walang kwenta ang PAC na inyong pinagmamalaki. Ano ngayon? Raquel Arsenas. Yes po, para maging malinaw po ang dahilan, discuss the PAC. Salamat po. Yes, isang araw, magdi-discuss tayo niyan. Yan lang ang ating topic. Walang iba. No? Para pakita natin sa mga DDS na to kung gaano ka-inutil ang PAC na sinasabi nila. At
pinipili lang ang mga kinakasuhan. Kapag mga PDP laban, katulad ng dalawang mayor, no? Mag-asawang mayor sa Lamitan, na natsugi yung isa kasi ginano ni Doc Yumol dahil sa sobrang buryong nung doktor dahil wala sirang-sira na yung buhay niya sinira. No, sabihin natin, si Greco Bellica ang nagsira sa buhay niya. Kasi simula nung sinumbong ni Doc Yumol kay Greco Bellica, yung nangyari, no, patungkol sa mga korupsyon ng mayor, no, ng Lamitan, nagkawindang-windang na ang buhay niya. Dahil kumbaga, hindi siya pinotektahan at ibinenta pa, no, parang ibinenta pa yung kanyang mga dokumento na ibinigay kay Greco Bellica, no? Ipinakita pa doon sa mayor ng Lamitan at nabaliktad ngayon. Tapos noon, anong nangyari kay Doc Yumol? Ambush dito, ambush dyan, ina-ambush siya. O, di ba, pinapakita nga, si Maharlika ang nagpakita niyan sa kanyang page. Si Maharlika mismo na isang DDS din. Yung may mga tama ng baril si Doc Yumol dito, may mga bugbog, mga kung ano-ano. Grabe ang ginawa kay Doc Yumol. Torture. Torture sa katawan, sa isipan. No? Anong ginawa ni Greco Bellica? Wala. Kasi yung mag-asawang mayor, PDP laban. PDP laban, kapartido, protektado. Yan sa Duterte ang tagline ng Duterte dapat kapartido, protektado. Duterte administration. Pag Duterte administration, ang kapartido, protektado. Yun. Malaking-malaki ang pagkakaiba sa Marcos administration. Dahil sa Marcos administration, ikaw man ay kaibigan, ikaw man ay kapamilya, o kung sino ka man, hindi ka poprotektahan. Tingnan mo in the time of Duterte, si Duque, kaibigan niya si Duque. Lahat ng mga senador na nawagan, resign Duque. Lahat ng mga tao, resign Duque. Lahat ng mga medical practitioner, resign Duque. Anong sabi ni Duterte? Stick daw siya kay Duque, kahit magalit ang lahat. Stick siya kay Duque. Diba? Yan ang Duterte. Yan ang Duterte. Pagkaalyado, pagkaibigan, pagpamilya, protektado ka. Kibuloy, lahat ng sinasampang kaso kay Kibuloy, dismiss. Protektado. Pagkaalyado. Yan ang tatak Duterte. Walang hustisya. Diba? Ngayon lang tayo nagkakaroon ng hustisya. Diba? Ngayon lang tayo nagkakaroon ng hustisya. May gunggong pa pala, bilib na bilib sa PAC. Correct, tama ka dyan. Meron pa talagang gunggong ngayon na bilib sa PAC. At yan yung mga DDS. Mga DDS yan. Albino de la Serna, tama po kayo, ma'am. Wala pong due process sa panahon ni Duterte. As in, wala. Kasi ang ano niya ganun. Yun ang utos niya palagi Ganun lang. Alam nyo, binasa ko nga yung kanyang SONA SONA 2021, binasa ko. Alam nyo guys, ang daming tungkol sa yung pagpatay ng tao. Ang dami. Sabi ko, pati pala yung SONA niya, SONA 2021, maraming pagpatay ng tao. Nakakadiri, di ba? Binasa ko buo yung SONA niya, SONA 2021. Walang laman, puro pagyayabang. Hindi katulad sa SONA ni PBBM na talagang maganda. May sense. Yung SONA ni Duterte, ang haba, puro pagyayabang, puro mga, yung pambobola, pagyayabang. Diyan siya magaling. Kaya nga during his time, mataas ang kanyang rating kasi
Binulan niya. Diyan siya magaling, guys, sa pangbobola, pangbobodol sa mamamayang Pilipino. Pero ngayon, hindi na niya pwedeng gawin yun kasi naglalabasan na ang lahat ng mga ebidensya ng mga ginawa niya, ng mga kalokohan sa kanyang panahon. Diba? Puro siya pambubudol. Diba? Yun, mga kaibigan. Yan. Puro walang laman, no? Walang laman ang sinasabi ni Duterte sa kanyang SONA. Okay. Okay, ano pa? Ay, kawawa naman yung mga DDS, oh. Sila-sila lang. My God. Kawawa naman yung mga DDS. Sila-sila lang talaga ang pumunta. My God, nakakaawa ang mga DDS. Ayan o, Camp Aguinaldo. Ayan, kukonti lang ang dumalo sa rally ng mga DDS. Retired military officer sa Gate 4 ng Camp Aguinaldo para manawagan na mag-withdraw ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos at ipalit ang lakwatserang si Sara. Walang mangyayari sa kanilang panawagan dahil professional ang Armed Forces of the Philippines na sumusunod sa Constitution at chain of command. Yan. Tingnan mo guys, oh. Sila-sila lang, oh. Nakakaawa sila guys. Kasi nga, no, sa totoo lang mga kaibigan, no, ito, katotohanan lang tayo, walang sugar coating. Wala na pong maluloko, no? Wala nang maluloko si Sara Duterte. Mga kaibigan, wala nang maluloko ang mga Duterte. Ang maluloko lang naman nila guys, Davao eh. Davao, dyan lang talaga sila. Kasi, di ba, ang mga Duterte po, local lang yan eh. Hindi naman sila nagpa-participate sa national election. Local lang talaga ang mga DDS, no? Nagkaroon lang naman sila ng national election nung tumakbo yung tatay nila si Duterte, no? Na sinuportahan ng mga loyalista, mga Marcos loyalists at Marcos supporters. Yan ang dahilan kung bakit nahalal si Digong, no, bilang pangulo dahil yan sa mga Marcos loyalists and Marcos supporters, no? So, doon lang talaga. Pero sa totoo lang sa Davao lang talaga sila kilala. Hindi po sila kilala sa buong Pilipinas, no? Nakilala na lang sila nung naging pangulo na talaga si Duterte. Pero nung tumatakbo, hindi talaga sila kilala, guys, no? Kami nga taga Mindanao, no? Taga Mindanao kami, pero hindi namin kilala si Duterte. Sa totoo lang, taga Mindanao kami, hindi namin siya kilala. Bakit? Kasi nag-migrate po kami sa Manila eh. Nag-migrate kami 1979. So, hindi na namin kilala si Duterte. No? So, nung tumakbo po siya, no? Tumakbo siya sa pagkapangulo noong 2016, tinatambal siya kay PBBM, ALDAB, Alyansang Duterte Bongbong, yun. So, nakikilala siya ng mga tao, lalo na siya ay pinupush, no, ni Ivy. At mismo si Digong pumunta sa Ilocos Norte sa bahay ni Apo Lakay at lumuhod sa mga Marcos, no? Lumuhod siya sa mga Marcos, sa mga loyalista para makakuha ng support.